Ito ang balita ngayon, House Speaker Martin Romualdez sumusubra na ang kakapalan ng mukha, biruin mo siya na ang House Speaker ang asawa pa niya ang treasurer. Sabi pa nga ni Attorney Glenn Chong, that is very immoral. Kahit naman daw na walang batas, hindi mo dapat italaga ang asawa mo bilang treasurer kung siya ang namumuno sa House of Representatives. Ito ang buong talakayan nila ka Eric Celis at Attorney Glenn Chong, panoorin natin. I think that is really immoral. Immoral. Very immoral. Kasi sa barangay level ng Attorney Glenn, abogado ka, ang barangay captain cannot even appoint a treasurer na kapatid, anak, or related sa kanya. Oo. Eh, lalo na sa house ng bilyones ang pundo niya. Yes, that's correct. That's a very good observation. Mga kababayan, Goodness. even if there is no law, if you want to be above Beyond reproach. suspicion, beyond reproach, like Caesar's wife, hindi mo dapat italaga yung asawa mo dyan. Tama, may punto. Hindi mo dapat italaga yung asawa mo as treasurer ng House of Representatives. Sisimula po ng ating talakayan na Attorney Glenn Chong habang naghahanda tayo ng mga ibang ulat talakayan na magiging bahagi ng ating daloy sa episode na ito, paano mo tinitingnan ang significance at ang value sa pagbubuo ng malakas at malawak na tunay na political opposition movement sa ating bansa para pangalagaan ang ating democratic institutions at way of life sa demokrasya, ang napipintong posibilidad that the Vice President Sara Duterte can be a central figure in addition to her father, former President Duterte, sa pagpapalakas at pagpapalawak ng tunay na political opposition movement. Attorney Glenn Chong. Kuya Eric, mga kababayan, we have to understand na ang Pilipinas ay isang demokrasya. We have been, from the time that we won our independence, we have been trained in American-style democracy. Sa demokrasyang yan, ang pundasyon yan is the checks and balance of power, di ba? Kaya meron tayong executive, meron tayong legislative, at meron tayong judiciary. Itong tatlong branches ng ating gobyerno are supposedly independent of each other. Tapos dito sa tatlong branches ng ating gobyerno, may mga democratic institutions yan. Yun. For example, yung ombudsman, that is one. Pero sa tatlong branches na yan, ang executive ang pinaka-powerful at ang judiciary ang weakest. Perceived. So, because power is concentrated in the president, ang tendency sa ating history is that the presidency dominates the three. Example, hindi naman mai-elect yung speaker kung hindi aprobado ng presidente. That's example. So as with the Senate President? Yes, as with the Senate President. Kaya nga, binawi ni Lisa Marcos yung wine glass ni Escudero to tell him, know your place. I'm the boss Na here. para bang bartender lang si Yun ang ibig niyang sabihin. Kinuha niya, inindan niya, kasi in essence, she was communicating a message. I'm the boss here. I'm in charge. Correct. You follow or magurgor ka rin. So that's an example. Yes, that's an example of how the presidency, the executive, dominates all other branches of government. Ito, legislative. Ito. In the Supreme Court, ibang usapan din yan. So, kung dominated ng presidente ang lahat ng branches ng gobyerno and democratic institutions are weakened, saan patutungo ang ating mga kababayan? Saan tayo pupunta? Which is dangerous to democracy. It's very dangerous to our democracy because ang resulta niyan is dictatorship. Tama. Dictatorship. Especially because this is a Marcos. Dumaan na tayo sa isang Marcos na dictatorship. And he will be playing the same playbook, judging from the fact na inisnatch naman niya yung kanyang mandato. Hindi ko sinabi na nanalo talaga siya. Inisnatch niya. Through election fraud. Through election fraud. Manipulation ng smartmatic. So, anong mangyayari kung pabayaan natin sila? They will be able to control all the institutions of government to the detriment of the people. So anong gagawin natin? So we merge to one side as and form a viable, visible opposition. So ito yung importansya kung bakit kailangan natin magkaroon ng vibrant, visible, and strong opposition. In order to protect, promote, and advocate the existence of dynamic democracy. To counterbalance the lack of check and balances in the institutions Which of government. nangyayari na ngayon. Yes. Example, ito, parang wala ng difference yung executive and legislative also. Ito si Speaker Tamba. namimigay ng ayuda. That's the job of the executive. That's not the job of the legislative. The legislative legislates laws. Hindi mamimigay ng ayuda. Kaya nga,
Ang pondo na yan ay pondo ng gobyerno. Yes. Hindi puno naman ng- yung personal. Oo, hindi pocket naman money. personal niya. Nasasabi niya, out of the generosity of my heart. Hindi, pera ng gobyerno yan. Tama. And then, pagbigay ng ayuda, nandyan naman yung institutions ng DSWD. Exactly. Leave it to the executive. Hindi dapat ang legislative ang gagawa niyan. Pero, he seems to be thinking that, well, I am the natural successor. Yun ang projection niya. Oo, yun yung projection na. Ako yung susunod ng presidente. Anyway, kaya nga, ang tawag ko nito kay Tambaloslos, ang Tambaloslos namimigay ng ayuda, kaya siya Tambayuda. Ang ibig sabihin po nun ay hagalpak na, palpak na, pang-ayuda at panloloko. Kaya tambayuda. Yan, yung manluloko namimigay ng ayuda. O Tambayuda. Ang galing ng play words na yun, ha? We will have another vocabulary dito sa House Speaker Tambayuda. Tambaluslos na sa panluloko at manipulasyon ay nagkukunwaring nagbibigay ng ayuda. Pero Atty. Glenn, may tanong ditong taong bayan. Is it not enough for a Rodrigo Duterte to lead the opposition? And what importance or significant contribution should the Vice President take a central role in a broadening and heightening level of political opposition to safeguard yung sinasabi mong democratic way of life and the democratic institutions in our governance? Kuya Eric, that's a very good question. Mga kababayan, tulad ng sinabi ko, supposedly the institutions, itong democratic institutions natin, should take care of themselves as a mechanism, Yes. may checks and balance. The moment na mawala yung checks and balance, and the executive exercises domination and control over the other branches of government, and makontrol din niya yung democratic institutions, ang kailangan natin is a vibrant, a strong, visible opposition. Yun. As a countervailing measure doon sa pagkawala ng checks and balance sa institutions. So, going back doon sa sinabi ko na inisnatch ni Marcos yung kanyang mandato. Sige. Tulad ng sinabi ko sa aking affidavit na inamin naman ni Lisa Marcos na nakipagpulong siya sa may-ari ng Smartmatic at kailangan niya ng 2 teknika guys, pero hindi pwedeng si Glenn Chong. And that situation that you are pointing out deliberately sa affidavit of declaration mo ay questionable act on the part of the Marcos political team at the height of an election exercise sapagkat ang Smartmatic ang service provider para sa mga makina sa pagbibilang ng boto. Yes, Kuha, that's Arvin? correct. That's correct. At the very least, it is immoral. Immoral. At the worst, it is illegal. It is an election offense. Okay. So, Criminal offense. oo. Yes, election offense are criminal Yes, okay. in nature. So, patulad ng sinabi ko palagi sa mga maisog rally, sa TAPS Forum, between Marcos and Sara Duterte, si Marcos, ang sabi nga ni Maharlika, dinistrongkar niya yung kanyang eleksyon. Dinistrongkar niya yung kanyang eleksyon. Dinistort niya, no? Oh, Sa dinistort English. niya. So, kahit nanalo ka man, sabihin natin nanalo ka, pag dinagdagan mo yung boto mo, nandaya ka pa rin. Oh, pandaya At pa kapag rin. nandaya ka ng boto, mandadaya ka rin sa pera ng taong bayan. At kapag nandaya ka sa pera ng taong bayan, mandaraya ka rin sa pag-exercise ng iyong mandato. Yes. At pwedeng ang lahat ng ito ay patungo sa abuso. Yes, that's correct. Claro. Now, going to that question. So, ito si Marcos, dinistrongkar niya yung kanyang election mandate. Si Sara Duterte remains pure. Okay. So, tulad ng sinabi ko, hindi nila sinama si Inday Sara doon sa kanilang manipulasyon. Dahil kahit panong kampanya, ayaw ni Lisa Marcos kay Inday Sara. It was all plastikan. So, Claro. because of that, yung boto ni Inday Sara na 32 million remains pure, Real votes ito. correct, and legitimate. So, ditong dalawa, si Marcos dinistrongkar ang mandato, si Inday Sara legitimately elected. So, kung si Inday Sara will continue to work as Secretary of Education Under the Marcos cabinet. kay Marcos sa kanyang mandatong dinistrongkar niya, minanipulan niya, inisnatch niya, para na rin kakonsabo si Inday Sara doon sa kanya. Tama. Pero by winning herself away, by resigning, then we are given the option na ito talaga ang ating susuportahan. Because in the first place, Inday Sara naman was legitimately elected. Ayun, klaro. And if she assumes the role of an opposition leader, then with more reason, we should go to that side. Ayun, klaro. Magandang paliwanag ito ni Atty. Glenn Chong. Because beyond the resignation from the cabinet position that she holds under the Marcos government, the Sara Duterte resignation, hindi siya nag-resign bilang vice presidente. Binabanggit ni Atty. Glenn Chong, 3 ang epekto niyan. She can bring on the integrity and the trust and sovereign mandate of the people na napakataas na ibinigay sa kanya ng 2022 elections into an integrity of leader sa oposisyon. Yes. Kung pipiliin niya ito. Yes, she will draw the line. Yun, klaro. Ito yung leadership ng legitimately elected Yun.
official of the land. Yung kabila, mga snatcher. Ayun. Ang galing, may tambayuda na at mayroon pang election snatcher. Oh, nandun sila lahat. Sa election snatcher, nandun din si Tambayuda. Oh. Ang number 2 na binanggit na Atty. Glenchong, magiging buhay at dinamiko. Ang Yes. totoong opposition that will serve as the countervailing measure, Yes. mechanism, and check and balance ay magiging buhay na hindi makapag-abuso ng tudo-tudo. Yes, that's Kahit correct. ginagawa niya na ngayon, itong si Marcos Jr. at ang kanyang mga alipores sa kapangyarihan at pundo ng bayan. Kasi may Yes. nakabantay na pinagtitiwalaan ng mamamayan that can lead a very legitimate, strong opposition. May moral ascendancy siya, may moral ascendancy Moral siya, may ascendancy. legitimacy siya. Ayun. Kumpara dito sa mga snatcher. At proven ito, Atty. Glenchong, in the last 2 years na naging bahagi ng cabinet position si Inday Sara sa gabinete ni Marcos Jr., she enjoys the highest and most trusted top-performing cabinet official for the last 2 years. Actually, Kuya Eric, mga kababayan, di ba si Inday Sara also experience na bumaba yung kanyang performance rating or trust rating? I think nadamay siya doon sa kay Bongbong. Itong last Oo. 2 quarters. Nadamay siya dito kay Snatcher. Kasi umiwas siyang tumindig sa mga malulubhang pagbabaluktot sa patakaran ng Marcos Jr. government, lalo na sa foreign policy ng digma-digma na tapang-tapangan because she respects the office of the presidency na hindi siya dapat ang nangunguna sa pagsasalita. So it was construed maybe by the people ng weakness niya at parang kinukumplicit siya doon. Complicit siya doon. Yun kaya- Now that she has broken away from these snatchers, malinaw na ito yung leader natin, ito yung suportahan natin, doon tayo mag-gravitate lahat. At may binanggit ng pangatlong dahilan bago itong ulat talakayan sa isang political jolting na pahayag kahapon ng galing sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte na kailangan magkaroon ng malinaw na boses ng oposisyon sa mga baluktot na mga patakaran at gawa na ipinapatupad ng Marcos Jr. government, lalo na kung ang nagtutunggali sa kanyang posisyon ay isa sa pinakamataas na opisyal ng ating bayan, lehitimo at malawak ang support base sa mamamayan at kinikilala na may integridad na leader. Therefore, ito mga issue sa digma-digmaan, tapang-tapangan niya dyan sa South China Sea, ang mga ayuda na ginagamit para mamili ng boto, wala pang eleksyon. Kaya sabi mo, early vote snatching yan eh. Hindi, pang-snatch ng boto yan naman. Mga snatcher nga. Ang sinabi mo kanina, yung issue ng panunumbalik ng pangil ng ala diktadura na panggigipit sa mga oposisyon, groups and other political figures ay magkakaroon ngayon ng strong, legitimate challenger with Vice President Sara Duterte should Vice President Sara Duterte take on the lead among the opposition groups. Tama bang kuha namin doon sa huling Yes, kuha that's mo? correct. That's correct. Na kapag si Inday Sara becomes the visible opposition leader, more people will gravitate toward her. Kasi the line would be drawn already very clear. Ito yung legitimate na highest official of the land, ang kabila ang mga snatchers. Okay. So, tandaan yung mga kababayan, snatcher yung kabila. Si Marcos Jr. at yung kanya sila, Ayuda at Tambayuda. Kasi pang snatch din yun ng pondo ng bayan eh. Isa pa yun. Ang may kanta nga kami dyan dati, Atty. Glenn, before itong ulat talakayan na maganda rin, na nakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinasalamatan kasi ayuda ang dating. Hindi pagnanakaw, pero yun para pang hold up pa rin. Maganda yun, as snatcher. Grupo ng mga kasuklam-suklam sa politika na marumi. Atty. Glenn, tunghayan natin ito ang isang ulat talakayan at titingnan mo kung ano ang pagtingin mo sa punto de vista ng political perspective at bilang aktibong nag-o-observe ng mga kaganapang pampolitika sa ating bayan, itong pangyanig at pangpitik na pahayag ni Vice President Sara Duterte at pinick up ng lahat ng media kahapon. Tunghayan muna natin ito. Nagpaunlak ng interview sa media si Vice President Sara Duterte sa OVP Pride Reception na ginanap sa isang hotel sa Cagayan de Oro City. Dito'y sinabi niya ang mga plano ng pamilya Duterte para sa darating na 2025 at 2028 elections. Aniya, 3 sa mga Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections. Lahat sila raring na tumakbo si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman na yun, Senator, si Sebastian Duterte, tatlo ang Duterte next year. Okay na yan. Sabi naman daw ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman, tatakbo si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028. Pero ano naman kaya ang plano ni Vice President Duterte?
Ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao, mayor. Kung sa 2025 ba o 2028 siya tatakbo bilang alkalde sa Davao City, ito ang kanyang naging tugon. Pag-uusapan namin, Wala naman daw sa usapan na magbibitiw siya bilang pangalawang pangulo ng bansa ngayon. Pero kumusta naman kaya ang relasyon ni Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos matapos siyang magbitiw bilang kalihim ng Department of Education at tuluyang isanin ang gabinete ng Pangulo? I would think, sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang ideya si Vice President Duterte kung sino ang papalit sa kanya bilang DepEd Secretary, pero aniya, welcome sa kanya kung sino man ang itatalaga sa ahensya. Ito naman ang kanyang sagot sa suwestyon na dapat namang gagaling sa sektor ng edukasyon ang magiging kalihim ng DepEd. The position of secretary is a position of trust and confidence. Tsaka pangalawa, wala akong nakalagay na requirements para sa isang education secretary. In fact, dito sa Southeast Asia, kung makikita ninyo, hindi lahat ng mga education secretaries are from the education sector. Unang-una talaga, kapag secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Samantala natanong naman sa pangalawang Pangulo ang kanyang video na nag-viral online patungkol sa nangyari sa kanyang leeg. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat nila sa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako mag-group pero hindi sila nagtagpo. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Samantala no comment naman si Vice President Duterte sa sinabi ni House Speaker Romualdez na namista siya Okay. Attorney Glenchong, ang ganda yung mga sagot ni Vice President Sara Duterte. May tanong doon sa kanya yung isang nag-interview doon sa isang parang ambush interview type. Oo. How do you look at your relationship now with President Marcos Jr.? Ang sagot niya, I would like to think na magkaibigan pa rin kami tapos may burang hitch eh. Attorney Glenchong, itong ulat na ito, I think pang-asar at panggulpi di gulat pero pinick up ng lahat ng media. Your take on this as a political observer? Una yung sinabi ni Inday Sara na si President Duterte, si Pulong, si Baste are raring to run in the 2025 elections. Sinabi lang niya, I think the term is deliberate. Raring. Raring meaning to say eager, Eager. enthusiastic. But that is not final. Okay? It's not final. They are just eager or they are just enthusiastic to join the senatorial race, di ba? Or any other post? Or senator ang sinabi Senator niya talaga na. specific eh. Senator. So they are only eager, they are only enthusiastic, but it is not definite, di ba? So Sa tingin mo? it's not going to happen na yung tatlo ang Magkakasabay. tatakbo, magkakasabay. Kasi si Inday Sara is still incumbent vice president. Until 2028. And she has no reason to give up because she was legitimately elected. Okay. And she should not give up. Tama. And the three of them, ito si Baste, Si Baste, si Pulong, tsaka si Tatay Digong. Tatay Digong. All the three of them cannot run together for the Senate at any one time. Kasi walang matitira sa Davao City. Exactly. Kasi You si have Inday nasa to- nasyonal. Yes. You have to hold the fort. Tama. Yan yung fort mo eh. Yan yung base mo eh. Hindi Tama, mo pwedeng Duterte talaga yun. hindi mo pwedeng i-give up yung fort mo. Okay, in any battle, you have to hold the fort. Hold the fort. Whatever happens. Yeah, defend the quarters. So defend the quarters, defend the fort. So hindi pwede yung tatlo tatakbo together in May one maiiwan direction. din May talaga. maiiwan talaga doon sa baba. Okay. So that's how I interpret it. Which is logical. Yes. Politically logical. So I think ang explanation ko dyan, sinabi lang ni Inday Sara, ni Vice President, na yung tatlo, eager. Yung tatlo, they are raring to run. But definitely, that is not the final word. That is not the final decision. Tingin ko nga pang-asar talaga ito. Oo, pang-asar yun eh. Kasi nag-react talaga. Kasi si Tambayuda, Si interesado Tambayuda. ang asawa ni Tambayuda mag-senador. Isa pa yan. Oo, isa pa yan. Naku. Oo. Siya ngayon ang umahawak itong si Yeda Committee Romualdez, on Accounts. Committee on Accounts at ito Attorney Glenn ay may hawak ng pondo Oo. ng House. Kumbaga, siya yung treasurer eh. Treasurer. Siya yung treasurer ng House of Representatives. I think that is really immoral. Immoral. Very immoral. Kasi sa barangay level ng Attorney Glenn, abogado ka, ang barangay captain cannot even appoint a treasurer na kapatid, anak, or related sa direct kanya. Oo. Eh, lalo na sa House ng bilyones ang pondo niya. Yes, that's correct. That's a very good observation. Mga kababayan, Goodness. even if there is no law, if you want to be above Beyond reproach. suspicion, beyond reproach, like Caesar's wife,
hindi mo dapat italaga yung asawa mo dyan. Tama. May punto. Oo, hindi mo dapat italaga yung asawa mo as treasurer ng House of Representatives. House of Representatives. Tatakbo kang Pangulo ng Bansa, hindi mo nga maayos ang ethical and professional conduct mo sa loob ng Yes, House. I know. Yung nga, tawag natin, House of Representatives. Thieves, mga kababayan. Pero I'm Sakto sure na meron pang Alibaba dyan. Mayroon. Oh, yung Alibaba ilagay mo doon. Yun ang mga king of thieves. Oh. Prince of thieves na pala. Hindi siya. Attorney Glenn, ito pa. Kaya tinawag yan na House